Isang puting gown na sumasayad sa maruming semento ng simbahan. Isang marangyang kasal na nauwi sa isang malupit na sumpa. Ilabas ang batang baliw na yan! Sigaw ng nadngingit-ngit na si Isabela habang itinutulak ang sarili niyang anak sa gitna ng ulan. Ang ina na dapat ay kalinga, naging halimaw ng ambisyon. Sa harap ng altar, hindi pag-ibig ang namayani, kundi ang pot ng isang nakaraan na pilit ibinaon sa limot. Sino ang tunay na biktima? Ang batang naghahanap ng yakap o ang babaeng ipinagpalit ang kaluluwa para sa korona ng yaman? Ang katotohanan ay hindi nananatiling nakatago, lalo na kung ang saksi ay ang sarili mong dugo. Ilabas ang maruming batang iyan sa harap ko. Sino ang nagbigay ng karapatan sa isang pulubi na sirain ang pinakaimportanteng araw ng buhay ko? Ang mga salitang iyon na kasing talas ng binaling bubog ay bumasag sa sagradong katahimikan ng San Isidro Parish Church. Si Isabela Monteclaro na tila isang birhen sa puti niyang belo at gown na gawa sa mamahaling puntas ay nakatayo sa tapat ng altar. Ngunit ang kanyang mukha na kanina lang ay puno ng hinhin ay namumuhi ngayon habang nakatitig sa maliit na nilalang na nasa paanan niya. Sa tapat ni Isabela, nakaluhod ang 7 taong gulang na si Amihan Tala. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakayakap sa isang lumang kahon ng kahoy, ang tanging kayamanan na dala niya mula sa mga lansangan ng Batangas. Ang kanyang mga paa ay balot ng putik na nag-iwan ng madidilim na bakas sa malinis na carpet ng simbahan. Sa loob ng maliit na kamao ni Amihan, hawak niya ang isang piraso ng kandilang kulay rosas. Isang kandilang ninakaw niya sa sarili niyang tinda para lamang itirik at ipagdasal ang kaligayahan ng babaeng matagal na niyang hinahanap. Isang malupit na kabalintunaan ang nagaganap sa sandaling iyon. Dumating si Amihan para mag-alay ng liwanag, ngunit ang tanging natanggap niya ay ang madilim na puot ng sarili niyang ina. Naramdaman ni Amihan ang unti-unting pagbigat ng kanyang dibdib, na tila ba may isang dambuhalang kamay na pumipiga sa kanyang puso. Ang amoy ng mga bulaklak na lilis at mamahaling pabango sa loob ng simbahan ay biglang naging nakakasakal. Nanlamig ang kanyang mga daliri hanggang sa malaglag ang kandila sa sahig. Ngunit hindi niya ito nagawang pulutin. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang mga luha, at ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi sa kanyang lalamunan. Ang mundong pilit niyang binuo sa kanyang pangarap, isang mundong may mainit na yakap at masarap na pagkain, ay gumuho sa isang iglap. Lumingon si Isabela sa kanyang katabi, ang makisig at seryosong si Leandro Zamora. Leandro, please, tumawag ka ng security. Hindi ko alam kung sinong baliw ang nag-utos sa batang ito na gumawa ng eksenang ito. It's a cheap trick to ruin us. Ang boses ni Isabela ay nanginginig sa galit, isang boses na punong-puno ng pag-iwas at pagtatanggi. Ngunit si Leandro ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata na kasing lalim ng dagat bago ang isang malakas na bagyo ay nakatuon lamang kay Amihan. Walang mababakas na emosyon sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga panga ay mahigpit na nakatiktik. Hindi niya hinawakan ang kamay ni Isabela na naghahanap ng kalinga. Sa halip, tumingin siya sa pulis na nagmamadaling lumapit mula sa gilid ng simbahan. Dahan-dahang itinaas ni Amihan ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ng babaeng nasa kanyang harapan. Sa kabila ng maruming buhok at uling sa kanyang pisingi, ang pagkakahawig nila ay hindi maikakaila. Ang hubog ng mga labi, ang kurba ng mga kilay, at ang isang maliit na nunal sa ilalim ng kaliwang mata. Mama! Ang mahinang bulong ni Amihan na sapat na para marinig ng mga nasa unang hanay ng mga upuan. Ito po ang singsing ni Papa. Sabi niyo po, babalik kayo kapag tapos na ang ulan. Isang nakakabinging bulungan ang namayani sa buong katedral.
Ang mga mararangyang panauhin ay nagkatinginan, ang ilan ay nagtatakip ng bibig sa gulat. Ngunit si Isabela ay tumawa ng mapait, isang tawang walang bahid ng saya. Wala akong anak na pulubi. Guard, ilayo nyo na yan dito bago ko pa makalimutan na nasa loob ako ng simbahan. Sa isang marahas na galaw, hinablot ng guard ang braso ni Amihan, dahilan para mabitawan niya ang kanyang lumang kahon. Bumukas ito sa sahig at bumulaga ang ilang kupas na litrato at isang gintong singsing na gumulong patungo sa paanan ni Leandro. Ang bata ay nagsimulang magpumiglas. Hindi dahil sa sakit ng pagkakahawak sa kanya, kundi dahil sa takot na maiwan muli sa gitna ng kawalan. Bakit ang puti ng suot mo, pero ang itim ng puso mo, Mama? Ang tanong na yon mula kay Amihan ay tumagos sa kailaliman ng kaluluwa ng lahat ng nakikinig. Isang tanong na walang kasagutan, kundi ang malamig na hangin ng hapon. Tumalikod si Isabela, pilit na inaayos ang kanyang belo. Ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi na tumigil sa panginginig. Akmang itatapo na ng guard si Amihan palabas ng malaking pinto ng simbahan nang biglang umalingaw-ngaw ang baritono at awtoritibong boses ni Leandro Zamora sa buong gusali. Bitawan niyo ang bata! Tumigil ang lahat. Lumingon si Leandro kay Isabela at sa unang pagkakataon may sumilip ng ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi nagmumula sa pag-ibig, kundi sa isang matagal ng nakatagong plano. Yumukod siya at pinulot ang gintong singsing sa sahig. Hindi matutuloy ang kasal na ito. Ang malamig na deklarasyon ni Leandro habang nakatitig sa namumutlang mukha ni Isabela. Dahil totoo ang sinasabi ng bata, at hindi lang siya ang panauhin ko ngayong araw. Lumingon ang lahat sa dulo ng aisle nang bumukas muli ang malaking pintuan ng simbahan at isang anino ng isang lalaki ang unti-unting pumasok. Dala ang isang katotohanang mas madilim pa sa gabi. Huwag mong isipin na dahil lang sa ilang pirasong litrato ay magiging anak na kita. Kahit mamatay ka sa gutom sa harap ko, hinding-hindi ko dudungisan ang pangalan ko para sa isang katulad mong basura. Ang bulong na iyon ni Isabela ay nanunuot sa pandinig ni Amihan. Kasing lamig ng hanging umiihip sa loob ng madilim na silid ng sacristy. Habang ang buong bayan ng San Isidro ay nagkakagulo sa labas dahil sa naudlot na kasal, narito sila sa loob. Ang mag-inang pinaglaya ng ambisyon at pinagtagpo ng tadhana sa pinakamasakit na paraan. Si Isabela ay mabilis na nagtanggal ng kanyang belo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa nag-aapoy na galit. Ang kanyang mapuputing daliri ay mahigpit na nakahawak sa braso ni Amihan. Baon na baon ang kanyang mga kuko sa manipis na balat ng bata. Ngunit si Amihan ay hindi man lang dumaing. Ang pisikal na sakit ay wala pa sa kalingkingan ng hapdi na nararamdaman niya sa bawat paghinga. Ang kanyang puso ay tila isang basag na baso na pilit binubuo. Ngunit bawat piraso ay muling nagkakalas-kalas dahil sa lupit ng kanyang ina. Sa kabilang panig ng silid, nakatayo si Doña Perpetua Zamora. Ang matanda ay parang isang estatwa ng danggal, nakatingin sa mag-ina ng may mapanuring mga mata. Ang bawat kunot sa kanyang noo ay nagpapahiwatig ng malalim na pagdududa. Para sa isang pamilyang kasing yaman ng mga Zamora, ang dangal ay mas mahalaga pa sa ginto at ang iskandalong ito ay isang malaking lamat sa kanilang pangalan. Isabela, stop it! Ang malamig na utos ni Leandro habang pumapasok sa silid. Ang kanyang boses ay walang bakas ng pagmamahal na ipinapakita niya noong mga nakaraang buwan. You're hurting the child! Mabilis na binitiwan ni Isabela ang bata at agad na nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang muha na kanina lang ay parang demonyo ay biglang naging muha ng isang biktima. Leandro, please! You have to believe me! Ang lalaking pumasok sa simbahan kanina
Si Joren, he's just a ghost from the past na gustong sumira sa atin. At ang batang ito, she's just a pawn. Isang kasangkapan para perahan tayo. Lumapit si Leandro kay amihan at dahan-dahang hinawakan ang balikat nito. Naramdaman niya ang pang-inginig ng bata, isang pang-ininig na tila nanggagaling sa kailaliman ng kaluluwa. Ang mga mata ni amihan ay nakatitig lang sa sahig, sa mga maruruming paa niyang hindi nararapat sa marangyang silid na yon. Ang katahimikan ng bata ay mas maingay pa kaysa sa anumang sigaw. Ito ang katahimikan ng isang taong sanay na sa pagkait ng katarungan. Hindi po ako kasangkapan, ang mahinang sabi ni amihan. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Gusto ko lang po ibigay ang singsing ni Papa. Sabi niya, ang nanay ko ang pinakamagandang babae sa mundo. Pero bakit po ganito? Tumingin si Doña Perpetua kay amihan. May kung anong humaplos sa puso ng matanda. Isang pamilyar na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Lumapit siya sa bata at hinawakan ang maliit nitong baba upang iangat ang mukha nito. Anong pangalan ng ama mo, bata? Dalmasio Tala po, sagot ni amihan, habang ang mga luha ay muling pumatak sa kanyang maruming pisngi. Nang inig ang mga labi ni Isabela. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itakwil ang pangalang iyon. Ngunit ang bawat salitang lalabas sa bibig niya ay tila lason na babalik sa kanya. Ang hangin sa loob ng silid ay naging mabigat. Tila ba ang kaluluwa ni Dalmasio ay naroon din? Nadmamasid sa kataksilan ng babaeng kanyang minahal. Kinuha ni Doña Perpetua ang isang panyo at dahan-dahang pinunasan ang mukha ni amihan. Ngunit habang ginagawa niya ito, napansin niya ang isang bagay sa leeg ng bata. Sa bandang likod ng kanyang kanang tainga. Isang maliit na marka. Isang balat na hugis bituin na eksaktong kapareho ng markang nasa likod ng tainga ni Isabela na madalas nitong itago gamit ang concealer. Ang panyong hawak ni Doña Perpetua ay nalaglag sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang tumitingin kay Isabela na ngayon ay namumutla na parang isang bangkay. Isabela? Ang mahinang tawag ni Doña Perpetua, ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi at pagkagulat. You lied to us. Not just about your wealth, but about your own flesh and blood. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na katok ang bumasag sa katahimikan ng silid. Ang pintuan ay bumukas at pumasok ang isang abogado, dala ang isang dokumentong selyado. Senyor Leandro, ang sabi ng abogado, the DNA results from the hair sample you provided last week, they are in. Lumingon si Isabela kay Leandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Hair sample? Leandro, what did you do? Hindi sumagot si Leandro. Sa halip, kinuha niya ang sobre at dahan-dahang binuksan ito sa harap ng lahat. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila tunog ng isang hatol na kamatayan para sa mga pangarap ni Isabela. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon ng paghihirap para kay amihan, na nakatayo lang doon, naghihintay kung tatanggapin ba siya ng mundong ito o itatapon muli sa dilem. 99% Isabela. 99% ang katunayan na ang batang tinatawag mong basura ay nagmula sa sarili mong sinapupunan. Ang boses ni Leandro ay hindi sumigaw, ngunit ang bawat salita niya ay tumama sa pader ng sakristi na tila isang mabigat na kampana. Ibinaba niya ang papel sa mesa. Ang puting dokumento na ngayon ay nagsisilbing hatol sa lahat ng kasinungalingan ni Isabela. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang libingan. Tanging ang mabilis at kapos na hininga ni Isabela ang maririnig. Napaupo si Isabela sa isang silya. Ang kanyang mamahaling gown ay nayurak at nagusot. Hindi totoo yan. Fake ang result na yan. Binayaran mo ang lab, di ba?
Bakit mo ito ginagawa sa akin, Leandro? Mahal kita! Magiging asawa mo na ako! Ang kanyang boses ay naging paos, isang desperadong tono ng isang reyna na unti-unting nawawalan ng korona. Ngunit hindi siya tiningnan ni Leandro. Sa halip, ang lalaki ay lumapit sa isang maliit na kabinet sa gilid at kumuha ng isang baso ng mainit na tubig. Dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Amihan na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin sa gitna ng silid, tila isang maliit na ibon na nabali ang pakpak sa gitna ng bagyo. Uminom ka muna, Amihan? Ang malumanay na sabi ni Leandro. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na tinawag niya ang bata sa pangalan nito. Ang kanyang malalaking kamay ay maingat na humawak sa maliit na kamay ni Amihan upang gabayan ang baso. Naramdaman ni Amihan ang init ng baso sa kanyang nanlalamig na mga daliri. Tumingin siya kay Leandro at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakakita siya ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Pagkilala. Hindi siya tiningnan ni Leandro bilang isang pulube, kundi bilang isang tao. Sa simpleng pagdampi ng kamay ng lalaki sa kanyang balikat, naramdaman ni Amihan ang isang uri ng proteksyon na tanging sa kanyang panaginip lang nararanasan. Ang pag-agos ng mainit na tubig sa kanyang lalamunan ay tila nagtunaw sa bara ng takot na kanina pa nakakasakal sa kanya. Ito ang kanyang golden moment. Sa gitna ng gulo at puot ng kanyang ina, isang estranggero ang nagbigay sa kanya ng kalinga. Tumayo si Leandro at hinarap muli si Isabela. Ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging matigas na parang bato. Itatanong mo kung bakit ko ito ginagawa? Dahil may utang ako, Isabela. Isang utang na loob na hindi kayang bayaran ng kahit anong yaman. Lumingon si Leandro kay Doña Perpetua na nakikinig sa isang sulok. Mama, naalala niyo ba ang kwento ni Papa tungkol sa trahedya sa dagat 20 taon na ang nakalilipas? Noong muntik na siyang malunod sa isang bagyo sa Batangas? Tumango ang matanda. Ang kanyang mga mata ay naniningkit. Isang manging-isda ang tumalon sa naglalakihang alon para iligtas ang papa mo. Hindi man lang tumanggap ng pera ang lalaking iyon pagkatapos. Ang lalaking iyon ay si Dalmasio Tala. Ang pagbubunyag ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng paggalang. Si Dalmasio ang nagligtas sa buhay ng pamilya Zamora. At ang lalaking iyon, ang lalaking itinuring mong asawa at pagkatapos ay iniwan mo sa gitna ng hirap para hanapin ang karangyaan dito sa Maynila. Siya ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Ang mukha ni Isabela ay naging kasing puti ng kanyang belo. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa sampal. Hindi lang pala siya nag-iwan ng isang anak. Nag-iwan siya ng isang bayani na may malalim na koneksyon sa pamilyang pilit niyang pinapasukan. Ang bawat hakbang na ginawa niya para umakyat sa lipunan ay tila naging isang hakbang pababa sa kanyang sariling hukay. Inisip mo ba na makakalimutan ng dagat ang ginawa mo, Isabela? Dagdag ni Leandro habang nilalapitan ang abogado. Akala mo ba ay sapat na ang pagpapalit mo ng pangalan at paggawa ng peking nakaraan? Inabot ng abogado ang isa pang folder kay Leandro. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Isabela ang isang kakaibang uri ng takot. Isang takot na hindi lang tungkol sa pagkawalan ng kasal, kundi tungkol sa kanyang kalayaan. May hawak akong investigation report mula sa San Isidro at sa mga karatig bayan sa Batangas. Ang malamig na sabi ni Leandro habang binubuklat ang folder. Hindi lang tungkol sa pag-abandona mo kay Amihan ang nakasulat dito. May mga saksi na nakakita sa huling gabi bago nawala si Dalmasio sa dagat. At may isang taong nagsabing, nakita kanyang may bitbit na bag ng pera na galing sa emergency savings ni Dalmasio para sa operasyon ni Amihan noon. Narinig ni Isabela ang malakas na pintig ng sarili niyang puso, na tila ba bawat tibok ay isang paalala ng kanyang mga kasalanan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang umikot.
Alam niya ang nilalaman ng report na iyon at alam niya na kapag nabuksan ang susunod na pahina, wala na siyang matataguan. Leandro, please, let's talk in private. Ang pagsusumamo ni Isabela. Ang kanyang boses ay halos isang hikbi na lang. Ngunit bago pa makasagot si Leandro, isang boses ang nanggaling sa likuran ni Isabela. Ang boses ni Doña Perpetua na ngayon ay puno ng matinding poot. Walang pribadong usapan para sa isang magnanakaw at mamamatay tao. Lumingon si Leandro sa kanyang abogado at tumango. Ilabas ang pangalawang file. Ang file tungkol sa kung ano ang totoong nangyari sa bangka ni Dalmasio Tala sa gitna ng dagat. Sa labas, ang tunog ng papalapit na sirena ng pulis ay nagsimulang bumasag sa hapon at sa loob ng silid, naramdaman ni Isabela na ang sahig ay tila bumubuka para lamunin siya ng buo. Hindi pa tapos ang laban na ito. Hinding-hindi ako babalik sa maruming putika na pinanggalingan ko. Ang boses ni Isabela ay naging parang sa isang sugatang hayop. Matinis, desperado, at puno ng lason. Sa kabila ng presensya ng mga pulis sa labas ng simbahan, ang kanyang isip ay hindi tumitigil sa paghahanap ng butas kung paano makakatakas. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay puno ng luha ng pagkunyari, ay nanlilisik na yon habang nakatingin sa lumang kahon ng kahoy na nasa ibabaw ng mesa. Para sa kanya, ang kahon na yon ay hindi lamang sisidla ng mga alaala. Ito ang ebidensya ng kanyang pinakamalaking kasalanan. Ang anino na pilit siyang hinahabol mula sa Batangas hanggang sa marangyang buhay niya sa Maynila. Habang abala sina Leandro at Doña Perpetua sa pakikipag-usap sa abogado sa kabilang bahagi ng silid, dahan-dahang lumapit si Isabela sa mesa. Ang bawat hakbang niya ay maingat, tila isang magnanakaw sa sarili niyang gulo. Ang kanyang mamahaling gown ay sumasayad sa sahig. Lumilikha ng isang mahinang tunog na halos hindi marinig sa gitna ng tensyon. Naroon si Amihan, nakaupo sa isang maliit na bangko. Yakap ang kanyang sarili. Ang bata ay tila wala sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kawalan. Hindi niya napansin ang dahan-dahang paglapit ng kanyang ina. Ang babaeng dapat sana ay nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Ngunit ngayon ay nagpaplano ng huling pananakit. Mabilis na dinampot ni Isabela ang isang kandilang nakasindi pa rin sa gilid ng altar ng sacristy. Sa isang iglap ng kabaliwan, itinutok niya ang apoy sa mga kupas na litrato at mga lumang papel sa loob ng kahon. Ang amoy ng nasusulog na papel ay nagsimulang kumalat sa hangin. Isang amoy na puno ng pait at pagkaganid. Kung walang ebidensya, walang kaso. Ang nanginginig na bulong ni Isabela habang pinapanood ang unang bila ng apoy na sumusupok sa mukha ni Dalmasio sa litrato. "Mama, wag po!" Ang biglang sigaw ni Amihan. Tumakbo ang bata patungo sa mesa, pilit na inaabot ang kahon sa kabila ng takot sa apoy. Ngunit si Isabela ay mabilis na itinulak ang bata. Ang maliit na katawan ni Amihan ay tumama sa pader at ang kanyang siko ay nagkaroon ng gasgas na nagsimulang magdugo. "Bitawan mo ito, salot ka! Sana ay namatay ka na lang kasama ng tatay mo sa dagat." Ang bulyaw ni Isabela. Ang kanyang mukha ay hindi na makikilala dahil sa tindi ng pot. Ngunit bago pa man tuluyang matupok ng apoy ang lahat, isang malakas na kamay ang humablot sa braso ni Isabela. Si Leandro. Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Leandro ang kahon at hinipa ng apoy. Ang usok mula sa nasunog na gilid ng mga litrato ay humalo sa malamig na hangin ng silid. Tila ba ang mga alaala ni Dalmasio ay ayaw talagang maglaho? "Hanggang kailan ka magiging halimaw, Isabela?" Ang tanong ni Leandro. Ang kanyang boses ay may lalim na nakapanginginig. Ang kanyang pagkakahawak sa braso ng babae ay mahigpit, sapat para maramdaman ni Isabela ang tindi ng galit ng lalaking dapat sana ay pakakasalan niya. Binitiwan ni Leandro si Isabela nang may pandidire.
na tila ba ang pagdampi sa balat nito ay isang uri ng dumi. Nilapitan niya si amihan na ngayon ay tahimik na umiiyak habang hawak ang kanyang sugatang siko. Dito naganap ang isang golden moment. Hindi nagsalita si Leandro. Sa halip ay kinuha niya ang kanyang mamahaling silk handkerchief at dahan-dahang itinali ito sa siko ng bata. Ang puting tela ay agad na nabahira ng dugo. Ngunit para kay amihan, ang hapdi ng sugat ay tila nawala dahil sa pag-aalaga ng lalaki. Ang bawat dampi ng daliri ni Leandro ay tila nagsasabing, "Hindi ka na mag-iisa." Tumayo si Leandro at hinarap muli si Isabela. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang isang piraso ng papel na hindi nasunog. Isang liham na nakatago sa ilalim ng double bottom ng kahon na hindi napansin ni Isabela kanina. Bakit takot na takot ka sa isang pirasong papel, Isabela? Ang tanong ni Leandro habang dahan-dahang binubuklat ang liham. Inisip mo ba na ang liham na ito ay nasama sa paglubog ng bangka ni Dalmasio? Namilog ang mga mata ni Isabela. Ang kanyang mga labi ay nanginig, ngunit walang salitang lumabas. Ang kanyang paningin ay nakatitig sa pamilyar na sulat kamay. Ang sulat kamay ng lalaking pinagtaksilan niya. Ito ang huling testamento ni Dalmasio Tala. Ang basa ni Leandro. Ang bawat salita ay tila isang latigo sa konsensya ni Isabela. Nasasaad dito na bago siya pumalaot sa huling pagkakataon, nalaman na niya ang balak mong pag-alis. Isinulat niya rito na kung sakaling hindi siya makabalik, ang lahat ng pera at ari-arian na ninakaw mo ay dapat mapunta sa pagpapanatili ng buhay ni amihan. At higit sa lahat, isinulat niya rito ang pangalan ng taong kasabwat mo sa pagsera ng makina ng kanyang bangka. Isang nakakabining katahimikan ang namayani. Kahit si Doña Perpetua ay napatigil sa paghinga. Ang pag-abandona ay isang krimen. Ngunit ang pagsasabwatan para pumatay ay isang kasalanang walang kapatawaran. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan ni Dalmasio para dantihan ako. Ang desperadong sigaw ni Isabela. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang alingawgaw na lang sa gitna ng malaking simbahan. Ang taong binanggit dito ay si Joren Bautista. Patuloy ni Leandro. Tila hindi naririnig ang pantanggi ni Isabela. At alam mo ba kung nasaan si Joren Leon? Nasa labas siya, kasama ng mga pulis. At sa tingin ko, handa na siya magsalita para iligtas ang sarili niyang balat. Napaluhod si Isabela sa malamig na semento. Ang kanyang puting gown ay kumalat sa kanyang paligid, tila isang sirang pakpak ng isang anghel na nahulog sa lupa. Sa labas, ang tunog ng papalapit na mga yabag ng mga pulis ay nagsimulang umalingaw-ngaw sa pasilyo ng sakristi. Tumingin si amihan sa kanyang ina. Sa halip na galit, ang makikita sa mga mata ng bata ay isang matinding pighate. "Mama, bakit kailangang mamatay ni Papa para lang maging mayaman ka?" Ang tanong na iyon ay nanatiling nakabitin sa hangin habang ang mga pinto ng sakristi ay bumubukas at ang liwanag mula sa labas ay tumama sa mukha ni Isabela, na ngayon ay puno ng anino ng kanyang sariling nakaraan. Ang amoy ng abo mula sa nasulog na gilid ng mga litrato ay tila naging isang mahiwagang usok na nagdala sa diwa ni Isabela pabalik sa isang panahon na pilit niyang ibinaon sa kailaliman ng dagat. Habang nakatitig siya sa dulo ng sapatos si Leandro, ang paligid ng marangyang sakristi ay dahan-dahang naglaho at ang lamig ng aircon ay napalitan ng malagkit at maalat na hangin ng Batangas 7 taon na ang nakalilipas. Tila naririnig pa rin niya ang huni ng mga kuliglig sa gitna ng kadiliman ng kanilang barong-barong sa pampang. Noon, ang mga kamay ni Dalmasio Tala ay hindi kasing lambot ng mga kamay ni Leandro. Ang mga palad ng kanyang asawa ay magaspang, tila balat ng punong kahoy dahil sa araw-araw na paghila ng lambat at pagkapit sa katig ng bangka. Ngunit sa likod ng gaspang na iyon
ay ang pinakamaingat na haplos na naranasan ni Isabela sa buong buhay niya. Kunting tiis na lang, Isay. Ang bulong ni Dalmasio noon habang hinahaplos ang mainit na noon ng sanggol na si Amihan. Kapag nakarami tayo ng huli bukas, maipapaopera na natin ang tenga ng anak natin. Hindi na siya mahihirapan. Naalala ni Isabela kung paano niya tiningnan ang kanyang sarili sa isang maliit at basag na salamin. Nakita niya ang isang magandang mukha na unti-unting kinakain ng hirap. Ang mga matang dapat ay nagniningning, ngunit puno ng pagod. Para sa kanya, ang amoy ng lansa ng isda ay hindi amoy ng marangal na trabaho, kundi amoy ng isang kulungang walang rehas. Ang bawat sentimo na iniipon ni Dalmasio sa loob ng isang kawayang alkansya ay tila mga tanikala na nagtatali sa kanya sa putikan ng kahirapan. Dumating ang gabing iyon, ang gabing binago ang lahat. Isang malakas na bagyo ang nagbabantang humagupit sa baybayin. Habang natutulog si Dalmasio pagkatapos ng maghapong pagod, dahan-dahang binuksan ni Isabela ang alkansya. Ang tunog ng mga barya at ilang gusot na papel na pera ay tila musika sa kanyang pandinig. Isang tiket patungo sa Maynila, patungo sa mga pangarap niyang kislap at bango. Ngunit hindi sapat ang magnakaw lang. Natatakot siya. Natatakot siyang habulin siya ni Dalmasio na ibalik siya sa barong-barong na yon. Kaya naman, sa gitna ng dilim at bugso ng hangin, tinawagan niya si Joren, ang lalaking matagal na niyang kalaro sa apoy. Gawin mo na. Ang tanging sabi ni Isabela sa telepono habang nakatingin sa mahimbing na tulog na asawa. Hindi niya alam na ang utos na iyon ay hahantong sa pagsira ni Joren sa makina ng bangka ni Dalmasio. Inisip niya na mawawala lang ang bangka, na maiiwan si Dalmasio sa dalampasigan na walang gamit. Ngunit ang pag-ibig ni Dalmasio sa kanyang pamilya ay mas malakas kaysa sa anumang bagyo. Kahit sira ang makina, kahit nagnangalit ang dagat, pumalaot pa rin ang lalaki dahil inisip nitong kailangan niyang makahuli ng isda para sa gamot ng anak niyang kinuha na pala ng sariling ina. Nabalik lamang ang diwa ni Isabela sa kasalukuyan nang marinig niya ang mabigat na yabag ng mga pulis na pumasok na sa loob ng sacristy. Ang puting tela ng kanyang gown ay tila naging kasing bigat ng semento. Pinipigilan siyang tumayo, pinipigilan siyang huminga. Dalmasio, ang mahinang usal ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa sahig. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang anino ng asawa sa bawat sulok ng silid. Hindi lang pera ang ninakaw mo sa kanya, Isabela. Ang sabi ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng pait. Ninakaw mo ang pagkakataon ni Amihan na magkaroon ng ama. Ninakaw mo ang dangal ng isang taong walang ibang ginawa, kundi mahalin ka. Lumapit ang isang opisyal ng pulisya kay Isabela at naglabas ng posas. Ang tunog ng bakal na nagkiskisan ay tila isang huling tuldok sa marangyang panaginip ni Isabela Monteclaro. Ang mga bisita sa labas ay nagsimulang magsisigaw sa gulat nang makitang inalalayan ang bride palabas, hindi patungo sa reception, kundi patungo sa sasakyan ng mga awtoridad. Naroon si Amihan, nakatayo sa tabi ni Leandro. Habang pinapanood niya ang kanyang ina na isinasakay sa patrol car, ang bata ay hindi sumigaw. Hindi siya nagmura. Sa halip, kinuha niya ang maliit na piraso ng litrato ni Dalmasio na hindi tuluyang nasunog. Ang bahagi kung saan makikita ang mga mata ng kanyang ama na tila nakangiti pa rin sa kanya sa kabila ng lahat. Papa, tapos na po. Ang bulong ng bata habang niyayakap ang kanyang sarili. Ngunit bago pa man maisara ang pinto ng sasakyan, lumingon si Isabela kay Leandro sa huling pagkakataon. May isang bagay sa kanyang mga mata na hindi pa rin maipaliwanag. Isang lihim na tila mas malalim pa sa pagtataksil na nalaman na nila. Leandro! Ang sigaw ni Isabela habang pilit na inaabot ang bintana. Akala mo ba ay alam mo na ang lahat? Itanong mo kay Joren,
Itanong mo sa kanya kung sino ang huling taong nakasama ni Dalmasio sa gitna ng dagat bago lumubog ang bangka. Hindi ako ang pumatay sa kanya, Leandro. Hindi ako. Kumaharurot na ang sasakyan paalis. Iniiwan ang usok at ang nakakabinging katahimikan sa harap ng simbahan ng San Isidro. Naiwan si Leandro na nakatayo. Ang kanyang noo ay kumunot sa tindi ng iniisip. Kung hindi si Isabela ang pumatay at kung buhay pa ang pag-asa, sino ang misteryosong tao na tinutukoy ng babae? Isang malakas na kulog ang gumising sa langit ng San Isidro. Tila nagbabadya ng isang bagyong katulad ng gabing iyon 7 taon na ang nakalilipas. Hindi sapat ang dugo para maging isang tunay na Zamora. Ngunit sapat ang danggal para maging tagapagmana ng lahat ng ito. Ang tinig ni Leandro Zamora ay umalingaw-ngaw sa malaking bulwagan ng Casa Zamora, isang boses na kasing tigas ng marmol na sahig ng mansyon. Sa gabing iyon, ang mansyon ay punong-puno ng kislap ng mga chandelier at bango ng mga mamahaling bulaklak. Ngunit para kay Amihan Tala, ang lahat ng ito ay tila isang magandang panaginip na may kasamang takot. Nakatayo ang bata sa tabi ni Leandro. Suot ang isang damit na gawa sa puting seda na may maliliit na burda ng pelas. Ang kanyang buhok, na dati ay buhol-buhol at puno ng alikabok, ay maayos na ngayong nakapusod at may palamuting pilak. Ngunit sa kabila ng karangyaan ng kanyang kasuotan, ramdam ni Amihan ang bigat ng bawat tingin ng mga panauhin. Ang mga bulungan ng mga alta sosyedad ng San Isidro ay tila mga bubuyog na humuhuni sa kanyang palikid. Puno ng panghuhusga at pagtataka. Iyan ba ang batang pulubi sa simbahan? Ang mahinang tanong ng isang matandang babaeng nakasuot ng terno habang nagtatago sa likod ng kanyang abanikong gawa sa sandalwood. Isang batang lansangan ang magiging tagapagmana ng mga Zamora? Napakababa na yata ng pamantayan ni Leandro. Naramdaman ni Amihan ang unti-unting panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang amoy ng mamahaling steak at wine ay tila sumasakal sa kanya, malayo sa pamilyar na amoy ng dagat at usok ng kandila na kinalakihan niya. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang damit. Tila ba kapag binitiwan niya ito ay lalamunin siya ng malaking bahay na ito? Ang kislap ng mga kristal sa paligid ay nagpapaalala sa kanya ng mga bituin na tinitingnan niya noon habang natutulog sa semento sa labas ng simbahan. Maganda, ngunit napakalayo at napakalamig. Ngunit bago pa man siya tuluyang mabalot ng takot, naramdaman ni Amihan ang isang mainit na palad na pumatong sa kanyang balikat. Si Leandro. Hindi tiningnan ng lalaki ang bata, ngunit ang higpit ng kanyang hawak ay nagbigay ng mensahe ng proteksyon. Tumingin si Leandro sa mga panauhin. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa talim. Sa gabing ito, hindi ko lang ipinapakilala si Amihan bilang anak ni Dalmasio Tala. Ang deklara ni Leandro habang itinataas ang kanyang baso ng champagne. Ipinapakilala ko siya bilang aking legal na tagapagmana. Ang bawat sentimong pag-aari ng mga Zamora ay pag-aari na rin ni Amihan at sinumang humamak sa kanya ay humahamak din sa akin. Isang nakakabinging katahimikan ang gumalot sa bulwagan. Ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay biglang tumigil. Kahit si Doña Perpetua na nakaupo sa gitna ng hapag ay napatigil sa pag-inom. Ang hakbang na ito ni Leandro ay isang sampal sa lahat ng nagnanais na mapalapit sa kanilang yaman at isang malaking bitag para sa mga taong nagnanais pang saktan ang bata. Dito naganap ang isang golden moment. Yumukod si Leandro at kinuha ang isang maliit na silver spoon. Dahan-dahan niyang itinuro kay Amihan kung paano ito hawakan, hindi sa paraang nagdidikta, kundi sa paraang nag-aalaga. Huwag mong intindihin ang sinasabi nila, Amihan. Ang bulong ni Leandro, sapat lang para marinig ng bata. Ang mga bituin sa langit ay hindi natatakot sa dilim. Ikaw ang bituin ng gabing ito. Napangiti si Amihan sa unang pagkakataon.
Isang ngiting umabot sa kanyang mga mata na dati ay puno ng pighati. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang batang lansangan na nanlilimos ng pansin. Siya ay isang batang natagpuan na ang kanyang tahanan sa puso ng isang taong hindi niya inaasahan. Ngunit ang kasiyahan ay panandalian lamang. Sa gitna ng pagdiriwang, isang katulong ang lumapit kay Leandro at may ibinulong. Ang mukha ni Leandro ay biglang nagdilim at ang kanyang panga ay muling nagpiktik. May nag-iwan po ng paketeng ito sa gate, senyor. Ang sabi ng katulong habang iniabot ang isang maliit na kahon na balot ng itim na papel. Para daw po kay amihan. Dahan-dahang binuksan ni Leandro ang kahon sa harap ni na Doña Perpetua at amihan. Sa loob nito ay walang ginto o mamahaling bato. Sa halip, naroon ang isang luma at kalawanging susi na may nakasabit na maliit na kawayang krus. Ang krus na laging suot ni Dalmasio Tala sa kanyang leeg. Namilog ang mga mata ni amihan. Kay Papa po yan! Yan po ang suot niya bago siya umalis. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa likod ni Leandro. Ang susi ay may kasamang maliit na papel na may nakasulat na mga salitang tila isang sumpa mula sa kailaliman ng dagat. Ang hindi namatay ay hindi kailangang ipagluksa, ngunit ang nantaksil ay dapat magbayad sa ilalim ng alon. Lumingon si Leandro sa malaking pinto ng mansyon, tila ba inaasahan niyang may makikita siyang anino roon? Ang mensaheng ito ay hindi galing kay Isabela at hindi rin galing kay Joren. May ibang tao na nagmamasid sa kanila. Isang taong nakakaalam ng bawat detalye ng gabing nawala si Dalmasio. Sino ang nagpadala ng susi? At nasaan ang totoong katawan ng ama ni amihan kung ang kanyang krus ay narito na sa kanilang harapan? Walang kwentang tao si Isabela, Leandro. Pero akala mo ba siya lang ang may kasalanan? Akala mo ba siya lang ang nandoon sa gabing lumubog ang bangka ni Dalmasio? Ang boses ni Joren Bautista ay gumaralgal sa loob ng masikip na visitation room ng presinto. Ang kanyang mga mata ay lubog at napapaligiran ng itim na bilog, tanda ng mga gabing hindi siya pinatutulog ng sariling konsensya. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo, isang matinding kaibahan sa mamahaling suit na suot ni Leandro Zamora na nakaupo sa kabilang panig ng makapal na salamin. Naramdaman ni Leandro ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang bawat salita ni Joren ay tila mga patak ng asido na tumatago sa kanyang katahimikan. Ang amoy ng lumang semento at bleaching liquid sa loob ng kulungan ay lalong nagpabigat sa hanging kanyang hininga. Dito, sa gitna ng dumi at hirap, ang mga lihim na pilit itinago sa loob ng 7 taon ay unti-unti nang bumubulaga. Sino pa ang kasama niyo, Joren? Ang mahinang tanong ni Leandro, ngunit ang talim ng kanyang titig ay sapat na para mapayuko ang lalaki. Sabihin mo ang totoo kung gusto mong mabawasan ang sentensya mo. Tumawa ng mapait si Joren. Ang akala niyo ay pinatay namin si Dalmasio. Pero ang totoo, may dumating na isa pang bangka sa gitna ng bagyo. Isang bangkang walang ilaw, walang pangalan. Nakita ko kung paano hinila si Dalmasio paakyat bago tuluyang lumubog ang kanyang bangka. Hindi siya namatay sa dagat, Leandro. Kinuha siya. Habang nagaganap ang pag-uusap na ito, sa malawak at tahimik na Casa Zamora, si amihan ay nakatayo sa tapat ng bintana ng kanyang silid. Hawak niya ang maliit na kawayang krus na dumating sa pakete kagabi. Ang amoy ng mamahaling sampaguita sa loob ng kanyang kwarto ay hindi sapat para pawiin ang amoy ng maalat na dagat na tila kumakapit pa rin sa kahoy ng krus. Dito naganap ang isang golden moment. Dahan-dahang idinampi ni amihan ang krus sa kanyang pisingi. Nararamdaman niya ang bawat ukit na ginawa ng kanyang ama, ang bawat gasgas na pamilyar sa kanyang maliliit na daliri noong siya ay sanggol pa lamang. Hindi siya umiyak ng malakas. Ang kanyang pighati ay isang tahimik na agos, isang pangungulila na hindi kayang puunan ng anumang ginto. Napatingin siya sa malayo, sa direksyon ng simbahan
kung saan siya huling nanalangin para sa kanyang ama. Papa, nasaan ka po ba talaga? Ang tanong na tila isang alingaw-ngaw sa kanyang isipan. Nabalik lamang ang diwa ni Amihan nang makarinig siya ng marahang yabag sa labas ng kanyang pinto. Ang tunog ng pagbukas ng seradura ay dahan-dahan at maingat. Inisip niya na si Doña Perpetua yon. Ngunit nang bumukas ang pinto, tanging ang hanging galing sa pasilyo ang pumasok. Isang anino ang dumaan sa dulo ng koridor. Isang anino ng isang lalaking may pilay sa paglakad, nakasuot ng kupas na tsaleko na tila galing sa ilalim ng lupa. Mabilis na lumabas si Amihan sa kanyang silid, dala ang kanyang kawayang krus. Ang kanyang maliliit na paa ay walang sapin, habang tinatahak ang malamig na tiles ng pasilyo. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na nagpapabilis sa kanyang bawat hakbang. Papa? Ang mahinang tawag ni Amihan. Tumigil ang anino sa tapat ng malaking hagdanan. Lumingon ang lalaki, at sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na tumatago sa bintana, nakita ni Amihan ang isang mukhang puno ng peklat, ngunit may mga matang kasing lambot ng dapit hapon. Hindi ito ang mukha ni Dalmasio na nasa litrato, ngunit ang pintig ng puso ni Amihan ay nagsasabing kilala niya ang taong ito. Ngunit bago pa man siya makalapit, isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Si Leandro, nakadarating lang mula sa presinto. Amihan, bakit ka nasa labas? Ang tanong ni Leandro, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Lumingon si Amihan sa hagdanan. Ngunit wala na roon ang anino. Tanging ang malaking pinto ng mansyon na dahan-dahang gumagalaw dahil sa hangin ang kanyang nakita. May tao po doon, Tito Leandro, ang turo ni Amihan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. May lalaking tumitingin sa akin. Mabilis na tumingin si Leandro sa paligid at agad na tinawag ang mga security guard. Ang ingay ng mga radyo at ang mabilis na pagtakbo ng mga tauhan sa loob ng Casa Zamora ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ngunit sa gitna ng gulo, may napansin si Leandro sa sahig, malapit sa pinto. Isang basang bakas ng paa. Bakas ng paang may halong buhangin at maliliit na piraso ng corals. Sino ang taong nakapasok sa Casa Zamora sa kabila ng mahigpit na seguridad? At bakit tila hindi takot ang lalaki na mag-iwan ng bakas? Lumingon si Leandro kay Amihan at sa kanyang isipan ay nag-uunahan ang mga tanong. Kung totoo ang sinabi ni Joren na may kumuha kay Dalmasio, maare kayang ang aninong nakita ng bata ay ang mismong taong pilit nilang hinahanap. O ito ay isang panibagong kaaway na nais bawiin ang lahat mula sa kanila. Ang gabi sa San Isidro ay tila naging mas madilim, at ang misteryo ng kawayang krus ay nagsisimula pa lang magpakita ng kanyang tunay na kulay. Ibalik mo sa akin ang bata, Leandro. Wala kang karapatang nakawin ang anak ko matapos mo akong itapon sa kuluang ito. Ang sigaw na iyon ni Isabela ay pumailan lang sa loob ng masikip at mabahong visitation room ng provincial jail. Kahit nakasuot na siya ng kupas na kulay kahel na uniforme, at wala ng kolorete ang kanyang mukha, ang kanyang boses ay puno pa rin ng kapalaluan. Ang kanyang mga kamay ay marahas na humampas sa makapal na salamin na naghihiwalay sa kanila, lumilikha ng isang mapurol na tunog na yumanig sa katahimikan ng silid. Sa kabilang panig ng salamin, nakatayo si Leandro Zamora. Mahigpit niyang hawak ang maliit na kamay ni Amihan na tila ba natatakot siyang mahila ang bata pabalik sa madilim na mundo ng kanyang ina. Sa kabilang kamay ni Leandro, bitbit niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng mga bagong gamit sa eskwela ni Amihan, mga kwaderno, makukulay na lapis, at isang bagong pencil case na may disenyo ng mga bituin. Isang masakit na kabalintunaan. Habang si Leandro ay abala sa pagbuo ng kinabukasan ng bata, ang sariling ina nito ay abala pa rin sa paghila dito pababa sa balon ng kanyang poot.
Ang pag-ibig ni Leandro ay tahimik at nagtatayo, samantalang ang pagmamahal ni Isabela ay maingay at mapanira. Naramdaman ni Leandro ang panginginig ng maliliit na daliri ni Amihan sa loob ng kanyang palad. Tumingin siya sa bata at nakita ang pamumuo ng luha sa mga mata nito, mga matang puno ng pagkalito at takot. Ang bawat sigaw ni Isabela ay tila isang latigo na humahagupit sa marupok na puso ni Amihan. Ang bata ay dahan-dahang yumuko, tila gustong maging kasing liit ng isang langgam para lang makapagtago sa bagsik ng salita ng kanyang ina. Sa mundong ito na puno ng mga taong marahas, bakit kailangang ang unang sugat ng isang anak ay magmula sa mismong taong nagbigay sa kanya ng buhay? Ang tanong na ito ay tila isang aling-aunggaw na walang kasagutan sa loob ng malamig na presinto. Hindi ka na niya kailangan, Isabela. Ang malamig na sagot ni Leandro. Ang kanyang boses ay matatag gaya ng isang pader. Ang kailangan niya ay katahimikan. Ang kailangan niya ay ang makalemot na naging ina niya. Hayop ka! Ang muling sigaw ni Isabela. Ang kanyang muka ay naging kasing itim ng uling dahil sa galit. Sana hinayaan ko na lang siyang mabulok sa kalsada. Sana hindi ko na lang siya ibinuhay kung magiging kasangkapan mo lang siya laban sa akin. Sa sandaling iyon, dahan-dahang binitawan ni Leandro ang kamay ni Amihan at lumapit sa salamin. Tingnan mo siya, Isabela. Tingnan mo ang anak mo. Hindi siya kasangkapan. Siya ang buhay na patunay na sa kabila ng dumi ng puso mo, may isang bagay na lumabas sa iyo na nanatiling busilak. At hinding-hindi ko hahayaan na dungisan mo siya ulit. Nabalik ang katahimikan sa loob ng Casa Zamora ng gabing iyon. Ngunit ang bawat sulok ng mansyon ay tila may dalang kaba. Matapos ang tagpo sa presinto, si Amihan ay hindi na nagsalita. Nakaupo lang siya sa gilid ng kanyang kama, tinitingnan ang mga bagong gamit na binili ni Leandro. Ngunit tila wala siyang lakas na hawakan ang mga ito. Dito naganap ang isang golden moment. Pumasok si Leandro sa silid ni Amihan, dala ang isang baso ng mainit na gatas. Hindi siya nagsalita agad. Umupo siya sa sahig sa tabi ng kama ng bata. Kinuha niya ang isa sa mga bagong lapis at dahan-dahang nagsulat sa isang pirasong papel. Alam mo ba, Amihan? Ang simula ni Leandro, ang kanyang boses ay malumanay. Ang mga bituin sa langit, kahit gaano kadilim ang gabi, hindi sila nawawala. Nagtatago lang sila para bigyan tayo ng pagkakataong matulog ng mahimbing. At bukas, pagising mo, mas maliwanag ang sikat ng araw dahil alam mong ligtas ka na rito. Inabot ni Amihan ang baso ng gatas at uminom ng kaunti. Ang init nito ay tila gumapang sa kanyang dibdib. Dahan-dahang tinutunaw ang yelo ng takot na iniwan ni Isabela. Isinandal niya ang kanyang maliit na ulo sa balikat ni Leandro. Sa sandaling iyon, hindi kailangan ng maraming salita. Ang presensya ng isa't isa ay sapat na para sabihing ang bagyo ay lumipas na kahit pansamantala. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang marinig ni Leandro ang tunog ng isang sasakyang huminto sa tapat ng kanilang gate. Walang busina, walang ingay ng makina pagkatapos. Tanging ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto ng sasakyan. Mabilis na tumayo si Leandro at sumilip sa bintana. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nakita niya ang isang lalaki. Nakatayo ito sa labas ng gate. Nakatingala sa bintana ng silid ni Amihan. Ang lalaki ay may hawak na isang lumang lambat ng isda, isang lambat na basa pa, at tumutulo ang tubig alat sa semento. Naramdaman ni Leandro ang isang matinding kilabot. Ang lalaking iyon? Ang lalaking may pilay sa paglakad na nakita ni Amihan noong isang gabi. Sa pagkakataong ito, hindi lang ito anino. Ang liwanag ng buwan ay tumama sa mukha nito. At nakita ni Leandro ang isang peklat na hugis-kidlat sa bandang panga, isang markang pamilyar sa mga kwento ni Dalmasio Tala. Dahan-dahang itinaas ng lalaki ang kanyang kamay. Sa kanyang palad ay hawak niya ang isa pang piraso ng kawayang krus,
ang kapares ng krus na hawak ni Amihan. Ang lalaki ay tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Leandro at sa isang mabilis na galaw, inilapag niya ang lambat sa harap ng gate bago muling naglaho sa dilim ng kalsada. Tumakbo si Leandro pababa. Ang kanyang puso ay tila sasabog sa kaba. Nang buksan niya ang gate, ang amoy ng dagat ay sumalubong sa kanya. Isang amoy na kasing tapang ng nakaraan. Kinuha niya ang lambat at sa loob nito may isang basang piraso ng papel na may nakasulat ng mga salitang tila isang babala mula sa kabilang buhay. Ang tunay na kaawi ay hindi ang nasa likod ng rehas, kundi ang taong nagbabayad sa kanila. Lumingon si Leandro sa paligid, ngunit ang kalsada ay wala ng tao. Tanging ang tunog ng mga dahon na hinahampas ng hangin ang maririnig. Sino ang lalaking ito? Bakit niya hawak ang krus ni Dalmasio? At kung buhay pa ang ama ni Amihan, bakit hindi ito lumalapit ng harapan? Ang bawat sagot na nahanap ni Leandro ay tila nagbubukas lamang ng mas malalim pang tanong at sa loob ng Casa Zamora, ang panganib ay tila dahan-dahang gumagapang papasok sa bintana. Akala mo ba si Isabela ang utak ng lahat ng ito? Isa lang siyang basahan na ginamit at itatapon din ng taong mas hayop pa sa kanya. Ang boses ni Joren Bautista ay parang lason na dahan-dahang gumagapang sa loob ng visitation room. Nakayuko siya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng lamesang kahoy. Ang amoy ng kalawang at luma na semento sa loob ng presento ay tila lalong bumibigat sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Sa kabilang panig, si Leandro Zamora ay nananatiling tahimik, ngunit ang talim ng kanyang titig ay sapat na para hiwain ang makapal na usok ng kasinungalingan sa pagitan nila. Naramdaman ni Leandro ang isang malamig na kurot sa kanyang dibdib. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang bigat. Tila ba ang hangin sa loob ng silid ay nauubusan na ng katarungan. Ang katotohanang akala niya ay hawak na niya ay muli na namang naglalaho. Pinalitan ng isang mas malalim at mas madilim na lihim. Ang kanyang panga ay mahigpit na nakatiktik habang pinagmamasdan ang nanginginig na balikat ni Joren. Dito, sa gitna ng kadiliman ng bilangguan, napagtanto ni Leandro na ang tunay na halimaw ay hindi ang nakakulong, kundi ang taong malayang naglalakad sa labas habang suot ang maskara ng kabutihan. Habang nagaganap ang madilim na pagbubunyag na ito, sa Casa Zamora si Amihan ay tahimik na nakaupo sa sahig ng kanyang silid. Ang malambot na carpet ay malayo sa magaspang na semento ng kalsada na dati niyang tulugan. Hawak niya ang isang piraso ng papel at isang makulay na krayola. Dahan-dahan siyang gumuguhit ng isang bahay, isang puno at dalawang figura ng tao na magkahawak kamay. Dito naganap ang isang golden moment. Huminto si Amihan sa pagguhit at hinawakan ang kanyang dibdib doon sa tapat ng kanyang puso. Pinikit niya ang kanyang mga mata at bumulong ng isang munting dasal, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Leandro. Isang pasasalamat para sa lalaking nagturo sa kanya na ang gabi ay hindi lang para sa takot, kundi para rin sa pahinga. Ang kanyang munting mukha ay payapa, tila isang anghel na pansamantalang nakalimot sa bagsik ng mundo. Ang bawat galaw ng kanyang maliit na kamay sa papel ay puno ng pag-asa. Isang pag-asang pilit binubuo sa gitna ng mga basag na alaala. Nabalik ang diwa ni Leandro nang marinig niya ang malakas na tunog ng susi ng gwardiya na tumama sa bakal na pintuan ng presinto. Ang tunog na iyon ay tila isang babala na tapos na ang oras ng usapan. Sino siya, Joren? Sino ang nagbabayad sa inyo? Ang mariing tanong ni Leandro, ang kanyang boses ay halos pabulong, ngunit puno ng kapangyarihan. Tumingala si Joren, ang kanyang mga mata ay puno ng tindi ng takot. Si Don Feliciano Monteclaro, ang tiyuhin ni Isabela. Siya ang may gusto na mawala si Dalmasio
Dahil ang lupang kinatatayuan ng inyong bagong port sa Batangas ay pag-aari ng ama ni Amihan. Isang peking deed of sale ang ginawa nila, Leandro. At si Isabela, siya ang ginamit para makuha ang pirma ni Dalmasio bago ito nawala sa dagat. Tumayo si Leandro. Ang kanyang buong katawan ay naninigas sa galit. Si Don Feliciano, ang taong itinuturing niyang kaibigan at kasosyo sa negosyo. Ang taong madalas bumisita sa kanila at nagbibigay pa ng regalo kay Amihan noong nakaraang linggo. Mabilis na lumabas si Leandro ng presinto. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang pot na tila yayanig sa sahig ng gusali. Nang makarating siya sa kanyang sasakyan, agad siyang tumawag sa kanyang security chief sa Casa Zamora. Higpitan niyo ang bantay kay Amihan. Huwag niyo siyang papababain kahit kanino, lalo na kay Don Feliciano. Ang utos niya habang mabilis na pinaandar ang makina, ngunit huli na ang lahat. Nang makarating si Leandro sa tapat ng gate ng mansyon, nakita niya ang isang marangyang itim na sasakyan na paalis na. Ang bintana ng sasakyan ay dahan-dahang bumukas at nakita ni Leandro ang muka ni Don Feliciano na nakangiti ng mapait. Sa tabi nito, nakaupo si Amihan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito habang hawak ang isang bagong manika na ibinigay ng matanda. Saan niyo dadalhin ang anak ko? Ang sigaw ni Leandro habang hinahabol ang sasakyan. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang alikabok sa kalsada at ang tunog ng humaharurot na gulong. Huminto si Leandro sa gitna ng daan. Ang kanyang hininga ay kapos at ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng pighati. Ang huling nakita niya ay ang maliit na kamay ni Amihan na kumakaway mula sa likurang bintana. Tila ba nagpapaalam sa huling pagkakataon? Sa gitna ng katahimikan ng kalsada, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa isipan ni Leandro. Bakit kailangang ang mga taong pinagkakatiwalaan natin ang siya ring magiging mitsa ng ating pagkawasak? Walang kwenta ang pag-ibig kung wala itong kapangyarihan, Leandro. Sa mundong ito, ang mga mahihina ay tinatapak-tapakan at ang mga tulad ni Amihan ay kailangan lamang para sa isang pirma. Ang boses ni Don Feliciano Monteclaro ay kasing lamig ng hanging nanggagaling sa dagat habang nakatayo siya sa dulo ng pier sa San Isidro. Hawak niya sa balikat si Amihan na ngayon ay nanginginig. Hindi lamang dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding takot. Ang marangyang pantala na ito, ang lupang pinag-aagawan, ay tila naging isang malaking bitag sa ilalim ng madilim na langit. Ang alon ng dagat na humahampas sa mga haligi ng pier ay lumilika ng isang malungkot at nakakatakot na ritmo. Tila ba nagbabala ng isang paparating na trahedya? Naramdaman ni Leandro ang tindi ng pagsisisi na humahati sa kanyang puso. Ang bawat tibok nito ay may kasamang hapdi, isang parusa para sa kanyang pagiging kampante. Ang amoy ng maalat na tubig at kalawang sa paligid ay nagpapaalala sa kanya ng lahat ng pagkukulang niya. Tinitigan niya si Amihan na sa kabila ng takot ay mahigpit pa ring yakap ang manika na ibinigay sa kanya. Ang bata ay hindi umiiyak ng malakas. Ang kanyang pighati ay nakabaon sa kanyang mga mata, isang tahimik na pagsusumamo na nagpaguho sa mundo ni Leandro. Dito naganap ang isang golden moment. Sa gitna ng tensyon, lumingon si Amihan kay Leandro at binigkas ang mga salitang tila isang kumpas ng anghel. Tito Leandro, huwag po kayong mag-alala. Sabi ni Papa, ang dagat ay hindi tayo pababayaan. Ang bata ay ngumiti ng pilit, isang maliit na galaw ng labi na nagpapakita ng higit na katapangan kaysa sa sinumang matanda sa lugar na iyon. Ang kanyang munting tinig ay tila isang liwanag sa gitna ng kadiliman, isang paalala na ang pag-asa ay hindi namamatay kahit sa harap ng kamatayan. Nabalik ang diwa ni Leandro nang marinig niya ang tunog ng pagkasa ng baril mula sa isa sa mga tauhan ni Don Feliciano. Ang lagutok ng bakal ay tila isang huling hatol. Ibigay mo sa akin ang orihinal na titulo, Leandro, at pakakawalan ko ang bata.
Ang mariing utos ni Don Feliciano. Huwag mong hintayin na maging katulad siya ng ama niya na nilamon ng alon dahil sa katigasan ng ulo. Ngunit bago pa man makasagot si Leandro, isang boses ang umalingaw-ungaw mula sa madilim na bahagi ng mga container van sa pier. Isang boses na puno ng pait, pagod at awtoridad. Ang lupang yan ay hindi kailanman magiging sayo, Feliciano. Dahil ang tunay na may-ari ay nagbalik na. Dahan-dahang lumabas mula sa anino ang lalaking may pilay sa paglakad. Ang lalaking may peklat na hugis kidlat. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nakatago. Ang liwanag ng mga post sa pier ay tumama sa kanyang mukha at doon, sa harap ni Leandro at ng nanlilisik na mga mata ni Don Feliciano, ay nakatayo ang isang buhay na himala. Papa! Ang sigaw ni Amihan, isang sigaw na nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Si Dalmasio Cala, ang lalaking akala ng lahat ay matagal nang kinuha ng dagat. Ang kanyang katawan ay tila naging kasing tigas ng bato dahil sa 7 taong pagtatago at pagdurusa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin sa pagmamahal para sa kanyang anak. Hawak niya sa kanyang kamay ang huling piraso ng ebidensya, ang sulat na nagpapatunay na si Don Feliciano ang nag-utos sa paglubog ng kanyang bangka. Dalmasio? Paanong ang boses ni Don Feliciano ay nanginig? Ang kanyang maskara ng kapangyarihan ay unti-unting nagigiba. Ang takot sa kanyang mukha ay hindi maikakaila. Nakakita siya ng isang multo na may dalang katarungan. Ang dagat ay may paraan para ibalik ang mga kinuha nito, Feliciano. Ang malamig na sabi ni Dalmasio habang dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang niya, kahit may pilay, ay tila yayanig sa buong pantalan. At ngayong gabi, ang katarungan ay hindi na maghihintay. Ngunit sa isang desperadong galaw, hinila ni Don Feliciano si Amihan patungo sa gilid ng pier. Ang tubig sa ibaba ay malalim at nagngangalit dahil sa papalapit na bagyo. Isang maling galaw lamang at mahuhulog ang bata sa madilim na kailaliman. Huwag kang lalapit, Dalmasio. Isasama ko ang anak mo sa ilalim. Ang sigaw ni Don Feliciano. Ang kanyang mukha ay puno na ng kabaliwan. Tumigil ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang ugong ng hangin at ang mabilis na pintig ng puso ni Leandro. Nakatayo siya sa pagitan ng nakaraan at ng hinaharap habang ang buhay ni Amihan ay nakabitin sa isang manipis na hibla ng pagkakataon. Sino ang unang kikilos? Ang amang nagbalik mula sa kamatayan? O ang lalaking nagtanggol sa bata nang wala itong matakbuhan? Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang habang buhay na paghihirap at sa dulo ng pier ng San Isidro, ang pinakamalaking desisyon ay kailangang gawin bago tuluyang lamunin ng dilim ang lahat. Tumalon ka, Feliciano. Sige, tumalon ka at titiyakin kong ang kailaliman ng dagat na ito ang magiging huling hantungan ng lahat ng kasakiman mo. Ang boses ni Dalmasio Tala ay umalingaw-ngaw sa gitna ng nagangalit na hangin, isang boses na puno ng pait at kapangyarihan ng isang taong nanggaling na sa kabilang buhay. Ang bawat salita niya ay tila humahampas sa mukha ni Don Feliciano. Mas masakit pa sa bawat patak ng ulan na nagsisimula ng bumuhos sa San Isidro Pier. Sa gitna ng dilim, ang puting buhok ni Dalmasio at ang kanyang mga peklat ay tila nagiliwanag. Isang buhay na monumento ng lahat ng ninakaw sa kanya. Naramdaman ni Leandro ang panlalamig ng kanyang mga kamay habang nakatitig kay Amihan. Ang bata ay tila isang maliit na kandila sa gitna ng bagyo. Unti-unting nauubos ang ningas dahil sa takot. Ang bawat hikbi ni Amihan ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa kailaliman ng puso ni Leandro. Gusto niyang tumakbo? Gusto niyang hablutin ang bata. Ngunit ang bawat galaw niya ay tila lalong nagtutulak kay Don Feliciano sa bingit ng tulay. Ang amoy ng maalat na dagat
at ang malansang simoy ng hangin ay lalong nagpabigat sa bawat hininga niya. Isang paalala na ang kamatayan ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa batang mahal niya. Dito naganap ang isang golden moment. Sa gitna ng pag-aagawan, nag-abot ang tingin ni Dalmasio at Amihan. Sa isang sandali, tila tumigil ang mundo. Ang pait sa mga mata ng ama ay napalitan ng isang malalim at basang pangungulila. Hindi nagsalita si Dalmasio, ngunit ang paraan ng pag-abot ng kanyang nanginginig na kamay ay sapat na para sabihing 7 taon siyang nabuhay sa impyerno para lamang sa sandaling ito. Ang pagkilala sa mga mata ni Amihan, isang pagkilalang higit pa sa dugo at alaala, ay tila nagbigay ng init sa malamig na gabi. Ibigay mo na ang bata, Feliciano. Ang mahinang pakiusap ni Leandro. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagpipigil ng iyak. Take the papers. Take the land. Take everything we have. Just give her back to me. Tumawa ng mapait si Don Feliciano, isang tawang kasing tunog ng pagkakagulo ng mga alon sa ilalim. Huli na, Leandro? Sinira niyo ang lahat. Kung hindi mapapasa akin ang pantalan na ito, walang makikinabang dito. Isasama ko ang anak ng mangiinisdang ito sa impyerno. Sa isang mabilis at desperadong galaw, itulak ni Don Feliciano si Amihan patungo sa kawalan. Ang maliit na katawan ng bata ay tila isang nalaglag na talulot ng bulaklak sa gitna ng kadiliman. Ang tunog ng pagbagsak sa tubig ay bumasag sa katahimikan ng pier, kasunod ng isang nakakabinging katahimikan na tila lumamon sa buong San Isidro. Amihan! Ang sabay na sigaw ni Leandro at Dalmasio na tila yumanig sa kalawakan. Hindi nag-atubili si Leandro sa kabila ng taas ng pier at ng pang-anib sa ilalim, tumalon siya. Ang pagpalo ng malamig na tubig sa kanyang katawan ay tila libu-libong karayom na tumusok sa kanyang balat. Ngunit wala siyang ibang iniisip, kundi ang puting damit ni Amihan na unti-unting lumulubog sa madilim na kailaliman. Ang bawat kumpas ng kanyang kamay sa ilalim ng tubig ay isang pakikipagbuno sa kamatayan, isang desperadong paghahanap sa liwanag na pilit na pinapatay ng dagat. Sa itaas ng pier, naiwan si Dalmasio at Don Feliciano. Ang galit ng isang amang pinagkaitan ng 7 taon ay sumabog. Hindi baril, hindi patalim, kundi ang mga kamay na sanay sa paghila ng lambat ang siyang humawak sa leeg ng Don. Ngunit sa gitna ng kanilang pagbubuno, isang malakas na alon ang humampas sa haligi ng pier, naging dahilan ng pagyanig ng lumang istruktura. Nabalik ang tingin ni Dalmasio sa dagat. Nakita niya ang isang ulo na lumitaw, si Leandro. Hawak ang walang malay na katawan ni Amihan. Ang bata ay hindi na humihinga. Ang kanyang balat ay kasing puti na ng papel sa ilalim ng liwanag ng buwan. Leandro! Dalhin mo siya sa pampang! Ang sigaw ni Dalmasio. Ngunit bago pa man siya makakilos, naramdaman niya ang isang matulis na bagay na tumama sa kanyang tagiliran. Si Don Feliciano, may hawak na nakatagong patalim, ay nakangisi ng malademonyo habang ang dugo ay nagsisimulang dumaloy sa barong ni Dalmasio. Habang nag-aagaw buhay si Dalmasio at si Leandro, ay pilit na isinasalba ang bata sa gitna ng nagngangalit na dagat. Isang katanungan ang pilit na humahabol sa kanila. Sapat ba ang pag-ibig para talunin ang sumpa ng nakaraan? O ang dagat ay muling kukuha ng isang buhay kapalit ng katarungang matagal ng ipinagkait? Ang huling nakita ni Leandro bago siya mawalan ng malay sa pagod sa pampang ay ang anino ng isang tao na lumalapit sa kanila mula sa dilim. Isang aninong hindi niya matukoy kung kaibigan o panibagong kaaway. "Huwag mo akong iwan, Amihan. Please, anak, huminga ka. Hinding-hindi kita bibitawan." Ang boses ni Leandro Zamora ay kasing basag ng mga alon na humahampas sa pampang ng San Isidro. Sa gitna ng dilim at lamig, ang kanyang mga kamay ay mabilis na gumagalaw sa dibdib ni Amihan. Pilit na ibinabalik ang buhay sa maliit na katawang kinuha ng dagat. Ang bawat pagpindot niya
ay may kasamang panalangin na nagmumula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nakikidalamhati sa isang lalaking handang ibigay ang lahat para sa isang batang hindi naman niya kadugo, ngunit naging laman na ng kanyang puso. Naramdaman ni Leandro ang tindi ng hapdi sa kanyang mga braso at binti, ngunit ang lahat ng iyon ay wala kumpara sa bigat ng katahimikan ni Amihan. Ang amoy ng buhangin at maalat na tubig ay nakakahilo, at ang bawat segundong lumilipas ay tila isang taon ng paghihirap. Dito, sa gilid ng dalampasigan, ang kamatayan ay tila isang aninong nakatayo lang sa kanilang tabi, naghihintay kung kailan susuko ang liwanag. Sa wakas, ang isang mahinang ubo ay bumasag sa hagulhol ng hangin. Ang pagbuga ng tubig alat mula sa maliliit na labi ni Amihan ay tila pinakamagandang musika na narinig ni Leandro sa buong buhay niya. Ang mga mata ng bata ay dahan-dahang bumukas at sa ilalim ng liwanag ng kidlat, nakita ni Leandro ang muling pagsilang ng pag-asa. Dito naganap ang pinakamahalagang golden moment. Hindi nagsalita si Amihan. Sa halip ay dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang nangiinig na kamay at hinawakan ang mukha ni Leandro. Ang init ng kanyang palad ay tila isang selyo ng pagkilala. Sa sangdaling iyon, ang lahat ng yaman ni Leandro, ang lahat ng kanyang kapangyarihan ay walang saysay kumpara sa payapang paghinga ng batang ito. "Ligtas ka na, anak. Ligtas ka na!" Ang bulong ni Leandro habang niyayakap ng mahigpit ang bata, ang kanyang mga luha ay humahalo sa ulan. Nabalik lamang ang kanilang atensyon sa pier nang marinig ang tunog ng papalapit na mga sasakyan ng pulis at ambulansya. Ang aninong nakita ni Leandro kanina ay wala palang iba, kundi si Padre Hilario, kasama ang mga mangingisda ng bayan na armado ng mga sulo at katarungan. Ang buong San Isidro ay nagising, hindi dahil sa ingay ng bagyo, kundi dahil sa sigaw ng katarungang matagal nang ipinagkait. Sa itaas ng pier, si Don Feliciano ay hindi na nakatakas. Ang dagat na binalak niyang gamiting hukay para kay Amihan ay siya ring naging pader na humarang sa kanyang pag-alis. Habang nilalagyan siya ng posas, ang kanyang mukha ay puno ng tindi ng inggit at pot. Ang mukha ng isang taong nabulag ng yaman hanggang sa mawala ang sariling kaluluwa. Naroon din si Dalmasio Tala, nakasanda sa isang post, hawak ang kanyang sugatang tagiliran. Ang kanyang barong ay puno ng dugo, ngunit ang kanyang mukha ay payapa. Nang makita niya si Amihan na karga ni Leandro, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang dalawang ama, ang isa ay nagbigay ng buhay at ang isa ay nagligtas nito, ay nagpalitan ng isang tingin na puno ng malalim na respeto. Ang utang na loob na sinimula ni Dalmasio 20 taon na ang nakalilipas ay natapos na rin sa gabing iyon. Lumipas ang ilang buwan at ang San Isidro ay muling naging payapa. Sa loob ng Casa Zamora, ang amoy ng luto at tawanan ay pumalit sa dati nitong malamig at tahimik na mga pasilyo. Si Amihan ay hindi na ang batang pulubi. Siya na ang liwanag ng mansyon, ngunit sa kabila ng lahat ng gintong nakapaligid sa kanya, ang kanyang paboritong lugar ay nanatili pa rin sa tabi ng bintana, tinitingnan ang dagat na nagbalik sa kanyang ama. Si Isabela naman, sa loob ng malamig na rehas ng bilangguan, ay nakaharap sa isang salamin na hindi na nagpapakita ng kagandahan. Ang kanyang mga mata ay walang kislap, tanging ang anino ng kanyang mga kasalanan ang naroon. Ang balita tungkol sa pagiging masaya ni Amihan sa piling nina Leandro at Dalmasio ay tila isang lason na dahan-dahang kumakain sa kanyang isipan. Ang kanyang karma ay hindi lamang ang pagkawala ng yaman, kundi ang katotohanang kahit kailan ay hindi na siya magkakaroon ng puwang sa puso ng batang pinagtaksilan niya. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa dagat ng Batangas, nakaupo sina Leandro at Dalmasio sa beranda. Si Amihan ay tumatakbo sa damuhan. Hinahabol ang isang makulay na saranggola. "Salamat, Leandro," ang mahinang sabi ni Dalmasio. Ang kanyang boses ay paos pa rin, ngunit puno ng katapatan.
Inalagaan mo ang bituin ko noong wala ako sa langit. Umiling si Leandro at tumingin kay amihan. Ako ang dapat magpasalamat, Dalmasio. Dahil sa kanya, natutunan ko na ang tunay na yaman ay hindi nabibilang sa bangko, kundi sa bawat tibok ng puso ng taong nagmamahal sa iyo. Ang hangin sa San Isidro ay muling humiip. Dala ang amoy ng sampaguita at alat ng dagat. Ang lahat ay tila nasa tamang lugar na. Ang katarungan ay nakamit na, at ang sugat ng nakaraan ay dahan-dahan ng naghihilom. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang batang lalaki ang lumapit sa gate ng Casa Zamora. May hawak siyang isang sobrang itim na may tatak ng isang pamilyar na logo ng isang kumpanya sa ibang bansa. Isang kumpanyang pag-aari ng pamilyang Monteclaro na matagal nang nawala. Lumingon si Leandro at sa kanyang isipan ay muling nabuhay ang isang katanungan. Tapos na nga ba talaga ang laban? O may isa pang anino na naghihintay sa susunod na kabanata ng kanilang buhay? Ang bawat dapit hapon sa bayan ng San Isidro ay tila isang munting himala na ipinipinta ng langit sa ibabaw ng asul na dagat. Ang mga alon na dati ay nagangalit at puno ng poot ay marahan na ngayong humahalik sa dalampasigan, tila ba humihingi ng paumanhin sa lahat ng luhang idinulot nito sa nakaraan. Ang amoy ng maalat na hangin ay humahalo sa bango ng mga bagong sibol na sampaguita sa paligid ng Casa Zamora, isang amoy na nagbibigay ng kapayapaan sa bawat pusong sugatan. Sa loob ng isang maliit na kapilya sa gilid ng dagat, nakatayo si Amihan Tala. Hindi na siya ang maruhis na batang nagtitinda ng kandila sa harap ng simbahan. Suot niya ang isang malinis na uniporme ng paaralan at ang kanyang mga mata ay nagniningning na sa saya at pangarap. Hawak niya ang isang kulay rosas na kandila, ang huling kandila mula sa kanyang lumang kahon. Dahan-dahan niya itong itinirik sa tapat ng altar. Hindi para humiling ng milagro, kundi para magpasalamat sa lahat ng katarungang kanyang nakamit. Dito naganap ang huling golden moment ng kwentong ito. Pumasok si Leandro Zamora at tumayo sa tabi ni Amihan. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay dahan-dahan niyang inakay ang bata at hinalikan sa noo. Lumapit din si Dalmasio Tala na kahit may pilay pa rin ay bakas ang dangal sa bawat hakbang. Ang dalawang lalaking ito na pinag-ugnay ng isang nakaraang puno ng sakripisyo ay sabay na lumingon kay Amihan. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng kapilya ay napuno ng isang uri ng pag-ibig na hindi nabubura ng panahon o ng anumang bagyo. Papa, Tito Leandro, ang mahinang tawag ni Amihan, ang kanyang boses ay puno ng tamis. Sabi po ni Padre Hilario, ang bawat sugat daw ay nagiging peklat para paalalahanan tayo na malakas tayo. Tama po ba siya? Ngumiti si Leandro at hinawakan ang maliit na kamay ng bata. Tama siya, Amihan. At ang peklat na iyon ang nagtuturo sa atin kung paano magmahal ng mas malalim. Sa kabilang panig ng rehas, sa loob ng provincial jail, nakaupo si Isabela Monteclaro sa isang sulok. Ang kanyang dating marangyang buhay ay isa na lamang malabong alaala. Isang sulat ang nasa kanyang harapan. Isang sulat mula kay Amihan na naglalaman ng isang tuyong talulot ng sampaguita at mga salitang tila isang malamig na tubig sa kanyang nag-aapoy na konsensya. Mama, pinapatawad na kita, hindi dahil sa kinalimutan ko ang lahat, kundi dahil gusto kong maging malaya ang puso ko. Sana ay mahanap mo rin ang sarili mong kapayapaan sa gitna ng iyong pagsisisi. Nalaglag ang sulat mula sa nanginginig na mga kamay ni Isabela. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa semento, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga luhang iyon ay hindi na para sa kanyang sarili, kundi para sa anak na itinapo niya, ngunit siya pa palang magliligtas sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang karma ay hindi lamang ang pagkakulong, kundi ang mabuhay sa bawat araw na alam niyang nawalan siya ng isang kayamanang hindi kayang bilhin ng anumang ginto. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog,
Ang liwanag ng kandilang itinirik ni Amihan ay nanatiling nagniningning sa loob ng kapilya. Ang kwento ng batang manging-isda at ng anak ng dagat ay natapos na rin. Ngunit ang alingaw ng kanilang katapangan ay mananatili sa bawat sulok ng San Isidro. Ang katotohanan ay tila isang angkla. Mabigat at masakit sa simula, ngunit ito ang nagpapanatili sa atin na matatag sa gitna ng anumang unos. At sa dulo ng lahat, ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi tungkol sa pagbibigay ng bagong simula sa mga inosenteng ng arap lamang na mahalin. Ang dagat ay muling tumahimik at sa bawat paghampas ng alon may dalang bulong ng pag-asa. Ang bawat dapit hapon ay simula lamang ng isang mas maliwanag na bukas.